Good day everyone, it's Ed Fordoe from EMD Wheels at ngayon nandito tayo sa Honda Cars Green Hills. Actually, may viewer lang tayo na request for another review about the Honda CR-V kasi hindi ko alam kung renew ba niya yung last natin na Honda CR-V RS and nag-comment doon or sa may mga nagko-comment kasi sa atin nagre-request. Ayun, pwede kayo mag-request actually kung may mga gusto kayo or may mga type kayong model and feeling nyo sa mga review na yon na medyo nakukulangan kayo sa mga video, PM nyo ako or comment kayo. Tingnan natin kung kaya natin detail by detail na ma-explain sa inyo yung mga features ng model na to. So for today's video, mag-review tayo about sa Honda CR-V na dating V, ngayon tinatawag na Honda CR-V 1.5 Turbo and Hunt Edition or variant. Tara, check na natin. EMD Wheels, best deals. EMD Wheels, best deals. EMD Wheels, best deals. EMD Wheels. So yun guys, ngayon i-check natin tong napakagandang Honda CR-V and actually guys, ito yung iisang variant natin ng CR-V na non-hybrid. So ibig sabihin, naka-turbo lang siya and gasoline engine pa siya. So 1.5 liter VTEC engine and turbo siya. So napakalakas ng engine nito guys. Maabot siya ng 187 HP horsepower. Ganun siya kalakas. And CVT transmission siya. Kasi ganito guys ang RS kasi natin and yung dati nating VX, ngayon hybrid na sila. So itong unit na to, kung hindi pa kayo or ayaw nyo pang mag-hybrid, ayaw nyo pang mga EV or even sa mga PHEV, ganyan, ito bagay sa inyo. Itong variant na to, nag-iisang variant natin na hindi pa hybrid and front-wheel drive to. So CVT transmission, 1.5 liter with 187 HP. So ganun kalakas tong engine na to. So itong Hunt variant na to, ito yung dati nating V variant. So ngayon, Hunt ang variant na niya. And sa ngayon, ang presyo niya is 2,358,000. Plus, may mga discount to. So kung interesado kayo, PM na kayo agad. So tingnan natin kung ano yung mga naging difference niya from the V variant na dati, from V to Hunt. So, start natin kung ano yung mga nabago dito or kung ano rin yung mga features na rin, yung mga existing features ng Honda CR-V. Start tayo dito sa front design and features ng Honda CR-V Hunt. Meron tayong Honda Sensing. So, Honda Sensing tayo, mga collision mitigation braking system, yung mga lead departure, nandyan pa rin lahat-lahat. Actually, ang advantage lang ng Honda Sensing ng Honda CR-V is mas wider yung range niya compare to Honda BR-V, Honda City, and yung mga entry levels natin na mga may Honda Sensing. Mas malawak yung range ng Honda Sensing natin. And then, syempre yan, green glass laminated pa rin. And yung engine, nabanggit ko na, yung engine natin is 1.5 liter VTEC double overhead cam with turbo na rin siya. 187 HP and CVT transmission. May mga remote engine start na rin to guys So napakaganda na rin, napaka high end na rin ito actually. So kung gusto niyo talaga ng sobrang tuloy na sasakyan, isa na to. So halos kapareho niya yung engine ng Honda Civic natin. So ngayon, check natin dito yung front end natin. So syempre, LED pa rin. CR-V nito guys So LED pa rin yung DRL, high beam low beam natin, and fog lights natin. So ito, next question, ano ba yung nabago? Syempre, yung nabago dito sa design na to, pansin nyo na agad yung may copper accent siya. So itong mga, nakikita yung mga copper or parang gold na yan. Copper accent yan, na wala dati sa V variant. So sa Hunt yan, kung nakita nyo yan, Hunt na yan. So 2026 year model na yan. Plus, itong silver accent na yan. So yan, silver accent. So meron siyang parang chin na silver accent. Dati wala rin yan sa V variant. So sa Hunt lang yan. So syempre integrated pa rin itong grills na chrome natin. Integrated to ito, extended siya up to sa LED natin na sa headlights. Yan sa housing. So may mga glossy block tayong na accent. Nakikita nyo, glossy block accent. Tapos copper accent, yan yung mga halo-halo. Pati dito sa may pinaka-grills natin, glossy black with sobrang laking H emblem na hindi naman siya nagko-compromise or nakakasira sa design. So syempre mesh type sa ilalim. Wow! So yan, di ba? So ito, actually sa ngayon, itong variant na to, wala siya yung 360 natin. So sa mga next variant natin, yun yung meron na. So tara, check na natin itong gilid.
So dito sa side portion naman ng Honda CR-V Hunt version natin. So syempre 18 inches pa rin, hindi pa nagbabago, so hindi pa in-update yung pinaka-design ng mags natin. Same with actually for the VX and even the RS variant natin. Same sila ng design. Nagkaroon lang ng pintura, ginawa lang glossy black actually pagdating sa RS variant. So ano ba yung nagbago dito for the Hunt? Una sa lahat ito, dito mo na ma-feel or makikita kung anong variant niya. So dito meron tayong Hunt na badge and yung clogging natin, ito yung clogging ito, yan, wala yan dati itong part na yan. So pareho. Ito, Toyo tires siya, Toyo tires, parang Toyota no? Toyo tires, 18 inches yan. Tapos ang ganda ng disc brake, 17 inches yung ventilated disc brake natin sa harap. Tapos sa likod, solid disc brake yan sa likod. Ayan. So lagi tayo kasing nagde-demo ng mga ano, 'di ba, yung mga drum brake. Pagdating sa CR-V, disc brake na yan. So bakit kasi siya disc brake? Una sa lahat, equip na to guys. Equip siya ng electronic handbrake and even the brake hold, equip na rin to. Sobrang ganda pa dito sa variant na to for the Hunt. Ito meron siyang step board, napakaganda, 'di ba? Mapapansin nyo dito for the Honda CR-V. Ito, yung unang mapapansin nyo is kung yung personality ninyo is more on parang rugged, gusto nyo parang adventurous kayo, ganyan, adventure, bagay na bagay ito. So nagmumukha talaga, nagbibigay siya ng another accent ito. Actually, ground clearance pala niya guys, not bad, it's 198 millimeters. Yan, maganda pa rin yung ground clearance yan. Kahit meron tayong ganito, hindi kayo sasayad pa rin sa mga hams-hams niya, mga yan. Ito, powerful pa rin siya. Integrated side turn lamp, LED na rin yan. Ayan. Tapos syempre, door handles natin, naka-smart entry pa rin tayo. Meron pa rin tayong walk-away. Meron pa rin tayong keyless. Tapos, ang maganda dito, sa pinaka-windows natin, may mga chrome-chrome. So, nagbibigay another accent siya. Bibigay parang ano no, parang ang social. Pag nakakakita kayo ng chrome, di ba parang ang social? Yan yun, ito yun. Yung CR-V na yan. So meron pa rin siya, syempre SUV tayo meron pa rin tayong ganito, roof rails. So roof rails meron pa rin. Kung in case na magpapalagay kayo ng mga crossbar, magpapalagay kayo ng mga roof rack, magpapalagay kayo ng mga box, yan na yun guys. Bagay na bagay sa inyo yan. So alam nyo ba, sa key fob natin, aside from meron tayo or equip itong unit na to ng remote engine start, equip din siya, pwede nyong ibaba yung window na to using the key fob. Yan yung difference niya between the mga Honda City natin, BR-V natin. Merong remote engine start pero hindi nyo pwedeng ibaba, i-down yung window and pataasin yung window. So yun yung maganda dito sa Honda CR-V. Aside from that, meron siyang ito, yan, bago na to. So masasense niya, so umiilaw to every time na habang you're moving or you're driving, kapag meron kayong nasa likod, nasa tailgate ninyo, ng kotse ba or motor, yan, iilaw yan. So parang monitoring na rin siya. Isang additional safety feature. Pagdating pala sa torque nito, ang torque nito nasa 258. Ang lakas ng matak nun. Sobrang ganda niya. So 187 HP, tas 250 plus yung torque. Tapos pagdating pala sa pinaka full tank natin, nasa 57 full tank natin. Pero imagine niyo, 1.5 liter ito with turbo. Ang lakas ng hatak, pero pag nasa traffic kayo, para kayo naka Honda City lang. Ganun siya katipid. So tara, checkin natin tong likod. So yun guys, ito yung key fob natin. So pakita ko na sa inyo. Ito yung key fob natin. So napakaganda, napakaliit niya. So yan. Meron pa rin siyang manual. And meron siyang power tailgate. Sa power tailgate niya, pwede niyong i-open yung pinaka-trunk door natin using the key fob. I-hold lang natin. And yan, mag-open na siya. So pag open niya, actually meron din siyang tinatawag na walk-away. So para saan yung walk-away niya? For example, mayabang ka. What? Ano ka nasisira, ulo? Hindi mayabang kayo, no? Mayabang ako. Gusto ko lang pakita yung walk-away. Ayan. Pag pindot ka ng walk-away, so pag lumayo ako sa kanya, within 5 meters, mag-walk-away niya siya. Ayan. Magko-close na. Ayan. So ano bang mga magaganda dito? So ganun pa rin, meron pa rin tayong napakaliit or parang ito, di ba? Yung spoiler dito, mas masasabi mong may spoiler ito. Kasi pag sinek natin, for example, yung mga Honda City hatchback and even the BR-V, para lang siyang ganito, lata din. So ito kasi makikita nyo, yung pinaka-matte black na yan, nagsaseparate sa body. So talagang masasabi mo siyang spoiler, hindi siya basta-basta parang curve lang, tapos masabi lang na spoiler. Ito talaga, spoiler talaga siya. Itong pinaka-matte black. Pagdating sa mga top of the line yan, ito, body color na yan, yun yung maganda sa mga
top of the line. Pero ito naman, hindi naman siya deal breaker, no? Parang pangit tignan. Ang ganda pa rin naman kasi ng matte accent na yan. So bumabagay siya sa kulay na to. So ano ba mga kulay pala nito? River Canyon Blue, Meteoroid Gray, meron na rin siya. Tapos yung di ba may black na rin siya and even Pearl White. Sa Pearl White additional 20,000. So syempre may mga defogger tayo, mga brake lights natin, mga ano na yan, mga LED na yan, LED na yan, even ito. So LED na yan. So we have the reverse camera. Sa reverse camera, meron yan 3 views. Tapos ito, napakaganda dito. Tinan nyo, pansinin nyo. Yung reverse sensor niya, parang hindi reverse sensor, di ba? Parang may bilog lang. Pero flat na flat siya. Talagang seamless na seamless. So meron pa rin tayo dito sa diffuser natin. May reflectors pa rin. Tapos ito, may mga parang mesh type. Yan, parang mga honeycomb na accent. So parang nag-separate lang dun sa may diffuser and bumper. Nice! Sa exterior pa lang, sobrang dami nyo nang mapapansin. Ang dami nyo nang makikita mga feature na sobrang sulit. Sa 2.3 na may discount, PM yun na ako. So ito yung makikita niya dito sa likod, syempre. So dito na tayo sa likod, di dire-diretso na natin. Syempre yung mga mating nandito pa rin. Tapos yung mga tonneau cover, kala niya si Honda BRV lang meron, di ba? So yan, lagyan natin. So tonneau cover with 12 volts na power outlet. Bakit meron dito sa likod? Wala naman nakasakay. Pag nag-camping tayo, di ba? Pwede tayo ditong gumamit ng kung ano-anong mga electric ano. Yan, di ba? Ito pala, yung hunt variant natin. Ito lang yung may 7-seater. Okay? So yung ibang variant natin, puro na siya 5-seater. So meron tayong cup holder nandito. Yan. Kakaiba? Diba? Kakaiba yung... Tapos, tinan niyo yung mga vent nandiyan sa kilid. Wow. Yan. Dalawa, no? Pilaan. Ewan ko na lang kung mainitan pa kayo dito, no? Yung reserva natin nasa ilalim. Nandyan ba, Mar? Hindi kita. Nakikita. Ay, tangaks, nandito pala. Sorry. Yung reserva, ito, nandito. Yan. Oh. Alam nyo ba na ito lang ang Honda CR-V na may reserba? Kasi yung mga hybrid natin wala lang reserba. Puro repair kit na lang. Yung mga sealant, tapos may inflator, yun lang. So check na natin sa loob. Sa loob kasi wala naman siya nagbago. Ang pinaka nagbago lang pala sa loob nito, yung pinaka head unit natin, naka Google built-in na. So yun yung pinaka natin. Sige, tara, check na natin to. So ito na. So all leather yan. So hindi siya leatherette, guys. Guys, leather yan. Hindi yan basta-basta. Diba? So, dito sa second row, ang galing o, tinan nyo naman o, ang galing. Kasi talaga magagamit mo, di ba? Ayan o, pero kasi hindi pang bata. Sa mga bata, di ba? So, yung mga map light natin dito, dome light natin, o, pakita mo, Mar. Yung mga dome light ng CR-V, ganyan, touch lang, pak, panis. So, dito, huwag kayong masyadong madamot sa mga naka second row kasi meron kayong second row vent, o. Tapos gusto niyo, pati sa third row, aagawin nyo. Ano kayo, boss? Siyempre, boss, yung nakaupo dito. Meron tayong 2 slot for the Type-C charger. So dito, naka-Type-C na siya. Yan. So mga sidings natin, ito, napakaganda ng sidings yan, guys. So, yan o. Diba? Oh, parang may balat ng dinosaur. Tapos yun, may chrome. Oh, leather. Tingnan yung details, diba? Yung details yung tingnan natin, napakaganda o. Pati yung pindutan ng window niya may kulay din. Ito pa ba mawawala ng armrest and cup holder? So, paano yung access sa may second row? Karang, ito pala. So, iba bubul. Yan. Hindi yan one-touch tumble, guys. Ito mo. Try mo, Mar. Si Omar. Try natin. Yan. Madali lang, Mar. Madali lang. Hop. Madali lang daw, sabi na mo. Isang daliri. Isang daliri lang. Ano kataguro? Kagulo yan. Yan, ganyan lang siya kadali. Pagbalik mo, tingnan niyo yung railings. Sa railings pa lang, no? O, diba? Hindi na siya basta-basta. Yan, tapos urong nyo, gamit ulit dito. Kaw! Kapaw. Dito, ayan, no? Yan. So, next natin, dito na tayo sa harap. So dito muna tayo sa passenger side. Ano bang makikita ng passenger dito? Number 1, ito. Meron siyang central lock. May sarili siyang lock. Window. Ayun, switch. And pakita niyo yung balat ng dinosaur. Balat ng dinosaur yan.
Ayun o, parang balat ng dinosaur, di ba? Ito, yung mga texture niya, no, di ba? Ayan o. Siyempre, sobrang mahal na nito, 2 million eh, no? Kumbaga, mahal na talaga siya. But sabihin na natin, medyo affordable siya pagdating sa mga line niya. Tingnan nyo, lahat naka-plastic mga gilid. Lahat yan, pati hanggang likod, naka-plastic yan guys, yung mga sideys yan. Di ba? Hindi katulad ng ibang mga model dito na ang driver's side lang ang naka-plastic, which is normal lang naman. Pero pag sa CRV yan, dapat naka-plastic na yun. So pagdating dito, syempre, passenger side pa rin tayo. Yung passenger side natin, naka-power na yan, oh. Oh, ilan way yan. Sa 2, 3, 4 way, power na yung adjustment. And leather pa rin siya. Yan. So pagdating dito, pwede yung mga, yung mga honeycomb na yan, parang Honda Civic. Yan, pang airbags natin, meron siyang curtain airbags, tapos dual airbags. Siyempre, may side airbag pa rin to. Isa ko pang napansin dito sa Honda CR-V, yung pagbukas tsaka pagsara ng kotse na to. Hindi ko ma-explain, pero ang sarap niyang buksan actually. Ang bigat ng pinto niya, pero pagka binuksan niya sa door handle, basta may feeling kang parang sobrang smooth. Hindi ko ma-explain eh. Premium feel. Premium feel daw, ganun. Premium feel. Pero basta hindi ko ma-explain, pero basta kakaiba siya. Pag kinumpare natin siya sa ibang mga model ng Honda, iba. Kaya kung gusto niya ma-feel yun, kung ano na-feel ko, gusto niya ma-feel yung premium feels na yun, punta lang kayo dito sa Honda Cars Green Hills. Kontakin niyo ako. May test drive tayo. Test drive niyo na siya. Ano bang mga additional features dito? So, number 1 ito. May lalagyanan tayo ng shades. Ito. Siyempre, may illumination na yan. 2 million na yan eh. 2 million na yan guys, diba? Tapos tingnan nyo to, iba siya kahit hindi itim. Tingnan nyo yung texture ng ceiling niya. Hindi siya basta-basta. Nice. So even the map light, ayan, LED, diba? Hindi siya basta-basta. Okay lang, off na natin. Tapos ito, hindi siya ordinary rear view mirror, naka-automatic dim yan. So pag may mabait kayong kasabay sa likod at naka-high beam siya, automatic dim yan. Yan, di ba? Automatic dim. Rear view lang yan ha. So this one is 12 inches digital, all digital na yan ha. Ayan, di ba? Ang ganda oh, di ba ma'am? Ganda di ba? All digital na yan. And for the infotainment natin is 9 inches with Google built-in na. Boom! Panis oh. So, kailangan nyo lang i-connect yan. So, mga Apple CarPlay, Android Auto, nandyan na yan lahat. Tapos, ayan, yun yung mga features. And very responsive. Para kung DJ, diba? Nandyan na yan lahat. May compass ka pa. Saan ka pupunta? To the moon. Ito, kung may trip kayo, pag-tripan natin yung computer, wala pang range, diba? Kasi wala pa, hindi pa yan nakakatakbo eh. So, what else? May USB, AM, FM, vehicle settings, may Play Store pa. May Play Store. Lalagyan natin dito ng Hill Climb Racing. Apple CarPlay, Android Auto, yan, meron na yan lahat. AM, FM, mas maganda actually. Mas high-tech siya. And mas updated siya. Pag sa naka-Google built-in na, mas high-tech na siya. Dito sa sides, we have buttons and, yun, to sa, Touchscreen na rin to, no? Ito, touch to. Ito, mga touch to. Ito, buttons to. Yan, di ba? Aside from that, we have the audio controls dito. So, pwede nyo nun controlling dito. We have the voice command, and ito yung mga size scroll natin nandiyan. Ayan, oh. So, dito, pag nag-Spotify kayo, lalabas dyan yung cover photo ng pinapatugtog nyo. Yan, di ba? Panis, di ba? So, ito, yung mga naghanap lagi, gusto nyo may bar, yung mga nag-overheat dyan, di ba? So, yan, dito, may bar din yung dito. So, dito, makikita mo sa Honda Sensing, pag yung mga collision mitigation braking system, pag dinadrive nyo to, kung may mga sasakyan sa harapan ninyo, sa surrounding ninyo, lalabas din yan dito. Ganyan yan ka-high-tech. Kung may truck ka dito, lalabas truck dito, may van dito, may kotse dito. Nare-recognize niya. Yun. Dahil sa Honda Sensing. Salamat, Honda Sensing. Plus, meron din siyang tinatawag na Honda Connect. Sa Honda Connect, may subscription siya. Mako-connect niya yung kotse nyo through your phone. Meron siyang app. And pwede nyo remote engine start using the app sa cellphone. And pwede nyo ma-locate through GPS. And pwede nyo buksan yung mga ilaw, mga bintana. Madami dito. Tapos, pag may mga emergency ganyan, pwede nyo rin kontakin si Honda using the Honda Connect. So, ano pa bang mga magaganda dito? Siyempre dito, may 1-2 memory seats. And yung mga controls dito, alam nyo na yan. Yung mga power window, power to fold ng side mirror, central lock. So, yan, meron yung ganyan. So, dito may manual adjust ng headlights. Dito sa may side na to. Ito, yan. Tapos,
Manual yan, yung level ng headlights. Tapos dito naman yung pag-open ng tailgate natin. Sa ilalim, dito sa may side dito, sa may wall, dito sa may pinakababa. Yan, may ano ni Omat. Pagbukas ng trunk natin, andyan na yan. So for the steering, tilt yan, and telescopic. So may mga auto headlights na rin tayo. Syempre may Honda Sensing nandiyan na yun. Ito na yan naman yung details, pati yung mga levers. So dito naman sa mga, pati ito yung sa may switch natin, tingnan mo, ayun sa may wipers, ang ganda, di ba? So we also have the paddle shifter and audio controls, adaptive cruise control with low speed follow, nandito na rin siya. Nandiyan na yan. So dito naman, ito naman, naka push start na rin siya, push start engine, and yan, on off ng rear. So pag hindi nagbubukas, nandito yan, di ba? So may max cool tayo with dual climate. Dito sa may side na to, driver side, pwede ako mag-set ng sarili kong temperature. Pag lamigin yung katabi nyo, pwede rin siya mag-set. Ayan. So pag sinink nyo yan, ibig sabihin, synchronize silang dalawa, same sila, yan lalabas. So gusto kong mainit dito sa kabila, and dito, ayan. Pag in-auto climate naman natin, syempre si Honda CR-V na yung mag-adjust. Pero pag synchronize siya, from 27, 19 sa side ko, di ba? Passenger side, 27. Pag pinindot natin yung sync, wow! Yan, so magsisynchronize na siya. So yung mga max cool modes natin, front defogger, rear defogger, on-off ng AC, even dalawa yung thermostat niya. So left and right yan. So dalawa kasi dual, tayo. So type C, dalawa. And, ayan wireless charging. Ayan. Nice. Wow. Ayan, so nag-charge na, wireless charging. Ayan. Tapos, siyempre, hill descent natin, icon button, meron pa rin. Ito yung handbrake natin, electronic handbrake, and brake hold. Tapos ito yung armrest natin. Sa armrest natin, ayan, tapos may natatatanggal eh. So, lalagyan na ng phone yan. Ayan. Or, ayan. Bahala na kayo, sobrang lalim yan, no? Tignan nyo, gano'ng kalalim. Ang lalim yan, no? So, pagdating naman dito sa upuan ko, na-adjust to, guys. Ilang ways to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dami naman. May lumbar kasi din to eh. So, ilan way? Parang 12 yata or 14 ways to. Kasi may lumbar tayo, may front and back tayo, up and down. Tapos pwedeng yung front lang, pwedeng likod lang na up and down. Sobrang daming ways ito. So yun, upuan lang yun. So yun guys, hindi naman natin ma-test drive, nasa showroom tayo. Pero just in case kung interesado kayo and gusto nyong madami pang ma-discover about sa Honda CR-V, sa mga promos, sa mga kung ano naman, may mga lowdown tayo dito, may mga low rate tayo dito, and even mga big discount. If interesado kayo, PM nyo lang ako, pwede tayo mag-test drive. So ito, napakaganda nito guys. Pati takbo nito, promise. Kahit di ba 1.5 liter lang siya, sobrang lakas nito. Hindi porket 1.5 to guys, mas malakas pa siya compared sa 2.0. Ang mga dating 2.0 natin nasa 140 lang yung horsepower, ito 187. Sobrang lakas nito, no? So kung naghahanap kayo ng best deal, EMD Wheels na. Huwag niyong kakalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-share, and mang-bash. Tara, Gina.